Sa previous video natin, pinag-usapan natin yung mga dapat gawin at home remedies kapag meron kang singaw. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga gamot na mabibili over the counter o yung mga gamot na pwedeng gamitin sa singaw nang di na kinakailangan ng reseta. Pag-uusapan din natin kung kailan kailangan ng magpakonsulta sa doktor at ano nga ba yung dapat iwasan habang may singaw ka. Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin nyo yung video na kasi I am sure na marami kayong matututunan dito. Huwag din kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated kayo sa mga susunod na video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist. Disclaimer lang, this vlog is for educational and informational purposes only. Hindi ito pamalit sa professional na payo, diagnosis, o gamutan ng isang licensed doctor. Iba-iba kasi yung kondisyon ng bawat, kaya mas maganda pa rin magpatingin sa professional doctor para sa tamang medical advice. Una sa lahat, tandaan natin na wala pang instant cure para mawala yung singaw overnight. Ang mga gamot na mabibili ay more on pangbigay ginhawa, pangbawas sa sakit, at para hindi lumala. Pero malaking tulong pa rin sila. Unang-una na rito ang antiseptic mouthwash. Pwede kang gumamit ng mouthwash na may antiseptic ingredients tulad ng chlorhexidine. Ang purpose nito ay patayin ang bakterya at maiwasan ang pagdami ng germs sa bibig. Malaking tulong ito para hindi lalong mamaga yung singaw at para bumilis yung healing process. Pero ingat lang kasi minsan nakakadry ng bibig kung sobrang dami ng alcohol content ng mouthwash. Pangalawa, ang topical gels o ointments. Merong mga topical gels na nilalagay diretso sa singaw gaya ng mga benzocaine o lidocaine. Local anesthetic sila kaya nababawasan yung sakit kapag kumakain o nagsasalita ka. Usually, ginagamit ito kapag sobrang hapdi na talaga at nahihirapan ka ng kumain. Pangatlo, ang pain relievers. Kung talagang grabe yung sakit, pwede kang uminom ng over-the-counter pain relievers gaya ng paracetamol o ibuprofen. Nakakabawas ito ng sakit at inflammation. Kaya mas madali kang makakain at makakatulog. Pero syempre, sundin mo ang tamang dosage at huwag susobra. Pang-apat, pwedeng mag-take ng vitamin supplements kung madalas kang magkaroon ng singaw, baka deficiency din sa vitamins. Kadalasan, kulang sa vitamin B complex, sa vitamin C o zinc. Kaya yung iba umiinom ng supplements para mapabilis ang healing process at maiwasan yung pabalik-balik na singaw. Ngayon, kailan ba dapat magpatingin sa doktor? Hindi lahat ng singaw ay simple lang. May mga pagkakataon na dapat mag-seek na ng professional help kasi baka ibang condition na pala kung meron ka. At ito yung mga senyales. Una, kapag hindi gumagaling ang singaw mo after 2 weeks. Normal na healing time kasi ng singaw ay nasa 7 to 14 days. Kapag medyo lumagpas na doon ay medyo red flag na. Pangalawa, kapag sobrang laki o sobrang dami ng singaw. Kung minsan isa o dalawa lang normal pa pero kung halos buong bibig mo na may sugat, baka may underlying medical condition na. Pangatlo, kapag may kasamang mataas na lagnat o pamamaga ng lymph nodes, hindi na ito ordinaryong singaw kung ganon. Kasi most probably may infection na rin talagang kasama. Another, kapag sobrang sakit na, hindi ka na makakainom ng maayos, pwedeng mauwian sa dehydration or malnutrition. And then, kapag may history ka ng autoimmune diseases o iba pang chronic illnesses, mas delikado ang singaw. Kaya tandaan, kung pasok ka sa alinman dito, wag nang i-delay, magpakonsulta na agad para makasigurado. Ang mga bawal naman ang pag-uusapan natin kapag meron kang singaw. Ngayon, very important din na alam mo yung mga dapat iwasan kasi minsan, kahit gumagawa ka ng home remedies o uminom ng gamot, kung mali yung kinakain o lifestyle mo, mas tatagal yung paggaling ng singaw mo. So, ano yung mga kailangan nating iwasan? So, una, iwas sa maanghang at maasim na pagkain. Ito yung pinaka-basic. Ang mga maanghang na pagkain tulad ng chili at ang mga maasim tulad ng suka o citrus fruits ay sobrang nakakapagpalala ng hapdi ng singaw. Hindi sila bawal forever pero habang may sugat ka, mas okay na iwasan muna. Pangalawa, limit alcohol at cigarettes. Kung umiinom ka ng alak o naninigarilyo, dagdag irritation yan sa bibig at pwedeng makapagpatagal ng healing process. Lalo na yung yosi kasi nakaka-dry ng bibig at nakaka-apekto sa tissue regeneration. Pangatlo, iwasan ang matitigas at matutulis na pagkain. Yung mga pagkain tulad ng chips, toasted bread o mani, madalas sumasabit sa sugat at mas lalo lang nagiging masakit. So pumili ng malalambot na pagkain habang may singaw pa. Pang-apat naman, huwag kalimutan ng oral hygiene. Hindi ibig sabihin na may singaw ka, iiwasan mo na yung magsipilyo. Mas lalo nang dadami ang bakterya. Ang kailangan lang, gumamit ka ng malalambot na toothbrush at iwasan yung sobrang matapang na toothpaste. So ayun guys, malinaw na na-discuss natin yung mga gamot
gamot na mabibili, yung mga senyalis na kailangan na ng doktor at yung mga bagay na dapat iwasan habang may singaw. Tandaan ng singaw ay kadalasang self-limiting. Ibig sabihin, usa rin silang gagaling pero nasa lifestyle at proper care pa rin talaga nakasalalay kung gaano kabilis yung recovery mo. Para sa additional prevention tips naman, para iwas singaw, panatilihin ang tamang oral hygiene. Una sa lahat, very basic pero sobrang importante, ang tamang pagsisipilyo at paggamit ng mouthwash. Gumamit ng soft bristle toothbrush para hindi magasgas ang gilagid dila. Pwede ka rin gumamit ng mild mouthwash na walang alcohol para hindi matuyo yung bibig. At syempre, huwag kalimutan mag-floss para matanggal ang mga food particles na pwedeng maging irritant. Second, kumain ng balanced diet. Ang madalas na sanhi ng singaw ay vitamin deficiency. Kaya kung gusto mong iwasan ito, siguraduhin na balance ang diet mo. Kumain ng prutas at gulay na rich in vitamin C, ng zinc at B complex. Example, oranges, strawberries, broccoli, spinach, nuts at dairy products. Kasi kung hindi sapat ang nakuha mo na nutrients sa pagkain, pwede kang mag-supplement basta ayon sa payo ng doktor. Pangatlo, i-manage ang stress. Maraming tao ang nakakaranas ng singaw kapag stress sila. Kasi stress weakens the immune system. Kaya mas susceptible ka sa sugat sa bibig. Kaya kung madalas kang magkaroon ng singaw, baka kailangan mong bawasan ang stress levels mo. Pwede kang mag-relaxation exercises, meditation, workout, o simpleng hobbies na nagpapakalma sa isip mo. Pang-apat, iwasan ng trigger foods. Kung alam mo na may mga pagkain na palaging nagtitrigger ng singaw sa'yo, iwasan mo muna. Para sa iba, citrus fruits o spicy food yung trigger. Para sa iba naman, mga nuts o chocolate. Hindi lahat pare-pareho, kaya alamin mo kung ano yung mga triggers mo at umiwas kapag prone ka na. Panglima, uminom ng maraming tubig. Kapag dehydrated ka kasi, mas madali kang magkaroon ng singaw. Kaya simple pero effective tip, drink plenty of water every day. Nakakatulong ito para laging moist at healthy ang lining ng bibig mo. Pang-anim, iwasan ang pagtulog ng kulang or lack of sleep. Kasi kapag kulang ka sa tulog, it may also weakens your immune system. Kapag kulang ka sa tulog, mas prone ka hindi lang sa sipon o trangkaso, kundi pati na rin sa singaw. Kaya make sure na may sapat na pahinga ang katawan mo para makapag-recover at makaiwas sa mouth ulcers. Pang-pito naman, huwag kagatin o paglaruan ng labi at gilagid. Maraming tao ang may habit na makagat ang loob ng pisngi, labi o gilagid, lalo na kapag kinakabahan o nag-iisip. Pero tandaan, madalas itong simula ng singaw. Minsan maliit lang na sugat sa loob ng bibig, pero kapag napasukan ng bakterya, ayun yung naging singaw na. So ngayon, ano naman yung mga healthy lifestyle or habits para laging malusog yung bibig natin? Bukod sa prevention tips na nabanggit natin, magandang i-integrate sa daily routine mo ang healthy habits na nakakatulong hindi lang iwas singaw, kundi pati na rin sa overall oral health natin. Tulad ng una, regular dental check-up. Kahit once or twice a year lang, malaking tulong na para ma-detect kung may underlying problem ka na nagkukos ng frequent na singaw. Pangalawa, limit alcohol at smoking kasi bukod sa masakit sa bibig o nakaka-dry ng bibig yung paninigarilyo, risk factor din ito para sa oral cancer. Pangatlo, exercise regularly para lumakas ang ating immune system. Pang-apat, eat more probiotic-rich food tulad ng yogurt at kefir kasi nakakatulong din sila sa balance ng good bacteria sa katawan. So ayun lang guys, kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mong masundan pa ang mga ganitong topic about health, medications, nutrition, at wellness, comment mo lang sa baba kung ano yung next topic na gusto mong i-feature natin. So yun lamang po, stay healthy, stay informed. Muli ako si Jasper, isa akong licensed pharmacist. Thank you so much for watching. Bye-bye!